Okay, so discuss naman natin tong another past board problem in strength of materials. And lumabas siya ng Nov 2013, meron ulit ng Nov 2021, bago lang given ata. Bakit umulit? Baka siguro nadali. May mga trap dito. Okay, so ito yung sagutan natin. Similar lang to, exact values lang sila nito. Dito medyo may kaiba. So gawan ko ulit yan ng program. Okay, so solve muna natin to. So the angle bracket shown, 75 by 75 by 15. So ito yung angle bracket. Ayan. So 75 by 75 daw yan. So equal angle bale. 75, ang legs niyan ay 75 by 75. Okay? And ang kapal ay 15. Okay, ito yung 15. May nakalagay pala 75 dito. Okay na yun, goods na yun. 75. Ang kapal niyan ay 15. Ito 15. Ito ay 15. No, millimeter thick is 200 millimeters long. Perpendicular to the page, yan. 200 millimeters long daw yan. Ito. Ito yung perpendicular to the page. 200 millimeters. So it is connected to 16 millimeter thick flange of the column. Okay, sabi naman, binigay naman yung figure, no? The angle bracket shown. It is connected to 16 millimeter thick flange of the column support. Okay, connected daw. So ito yun. 16 millimeter thick daw to. Mas makapal siya konti. 16 na lang? 16 mm. Wala naman na ilalagay sa baba eh. 16 millimeter thick flange of the column support. Ayan, yung flange, wide beam. Wide flange rather. Wide beam shear yun eh. So wide flange with two 16 millimeter diameter bolts. So ito yung perpendicular to the page, yung nakikita natin. 16 millimeter daw yan. Diameter. Dalawang ganyan. Diameter bolt at the bracket is subjected to a load of 42 kilonewtons from the beam. Ayun yung reaction na galing sa beam. O reaction yan from the beam. May sulfate pa nga to, no? Wala naman sinabi na information eh. Ano tong beam na to? Wala. Walang binanggit na information dito. So baka pagtripan ulit, baka magbigay ng self-weight yan, dagdag mo yun. No? Tapos, other side to eh. Isang side lang to eh. So parang multiply, divide mo by 2. Yung maging resultant. O, ganun. So, find the critical bolt bearing stress. So, pag bolt bearing stress, paano yan? Pag bearing, di ba? Ito naman yung force mo. Bolt bearing stress. So, yung 42, ito yung may bolt eh. Banda, no? Ang bearing stress, yung contact pressure niyan. Yung hole, yung contact pressure na angle and yung bolt. So, obviously, ito yan. Diba? Ayan. Bolt bearing stress. So, ito yung na-contact. May contact. Diba? Ito bandang to. Pero ina-analyze na lang natin yun as yung vertical projection niya na lang. Kaya ang formula natin doon ay diameter times thickness na lang din. Diba? Ganyan yung ginagawa natin. So, parang may hole dito. Kung titignan natin. Sige nga, i-reflect nga natin to. Saan to sila nakalagay? Ayan. Dito yung bandang mga yan. I-reflect lang natin. Ayan, so may butas dyan. Ayan. Pero di yan kita dyan banda. Dito na yan. Ayan, may butas dyan. So, ayan yung thickness, di ba? Kaso, ano yan? Nakakonect yan dalawa ah. Ayan, thickness. Opya. Ayan. Yung thickness, diameter times thickness. Di ba nakakonect siya dito rin? Nakakonect siya dito rin. Anong gagamitin mong thickness? Parang dyan pala yun. Nakasagad pala siya dyan. Diretso nga natin. Kaya pa ba?
Ma-adjust ba dito? Okay lang yun. So, ito yung, syempre, isa lang naman pipiliin mo dyan. Alin yung mag-fail? Ito ba? O ito? 'Di ba? Critical ang sabi. Bolt bearing stress. So, may formula naman tayo dyan. For bolt bearing, sigma ng sa bolt, sigma ng sa bolt is equal to what? Diksi mo ng bearing pala is force. Pangalan lang natin, may value ba yun? O P na lang. Pangalan na natin P to. Yan lang naman yung force eh. Ano yun yung P? Force over area. Ang area ay bearing area. Eh, di ba dalawa yun? Over, bearing area ay dalawang diameter times thickness. Okay. So, ayun, direct sub, no? 42 kilonewtons. 42 kilonewtons. P over diameter, dalawang diameter times thickness. Eh, ano ko na, diameter? Ang diameter lang, kalimutan ko. 16 mm. Ang tanong, ano ilalagay mo sa thickness? Mapapalabas mo ba rito pareho? Critical lang sabi. Makapal, mas manipis. Mapapalabas ba dito pareho? Lagay ko nga sa Y yung thickness. Okay, so Y ay una, assume natin yung 15. Nandyan ba yan? 87.5. Ayun na nga yung sagot. Manipis. Then, kapag yung 16 naman ginamit natin, nandyan din ba? 82.03. Yung tanong, bakit yan yung ginamit natin? Mas malaki. Siyempre, critical nga, di ba? So, dapat yung manipis na, ano? Yung manipis na thickness ang gagamitin natin. Kasi nasa denominator siya. So, ang thickness na ginamit ay 16 mm. Pero ito mapapalabas natin. Kaya pa ba to? Ito yung mapapalabas naman natin kapag yung thickness na ginamit is yung maliit. Thickness ay 15 mm, which makes sense kasi nasa denominator nga siya. Nasa denominator yung thickness natin. So, kapag maliit, di ba, malaki pa rin yung stress. Malaking stress. Pero kapag malaki, liliit yung stress natin. Critical nga yung tinatanong, di ba? So, critical bolt bearing. Malaking stress yung gagamitin natin. Bolt bearing stress. Naka-attach siya dun, di ba? Connected to a 16 millimeter thick flange of the column support with two 16 mm. Okay na tayo. The resulting bolt shear stress. Ito ay simply force over area lang din. Pero for shear stress, so that's tau na, force over area ng shear, no? Ang area ng shear ay simply dalawa rin, dalawang area ng bolts. Ito, area ng bolt na talaga. 'Di ba? So that's 42 pa rin times twice ng pi over 4 diameter ng bolt. Bolt, 16 the squared. 104.4. Ngayon, ito. Then what is the bearing pressure on the bracket? Ito yung may trap ata. Tiro nga, may trap nga rin dito. What is the bearing pressure on the bracket? So ito lang yung, ano ba yung bearing? Di ba yun yung contact? So ito lang yun. Ito lang yung may contact to. So force over area lang yan. So kailangan nga talaga natin to. Yun yung may contact eh. Yun. Itong banda to. Ito yan. Force over area. So meron na tayong 200. Anong length yung kukonsider natin? Pag tinry natin yung 75, lalabas ba yan? Force 42,000. Force over area times 200 times 75. Another trap, 2.8. Bakit hindi yan yung sagot? Kasi nga, ayan may gap kang 3 millimeters.
So, ang sagad lang talaga dyan ay 75 minus 3. O, 72 lang yan. 75 tong buong to. Bawasan mo ng 3. 72 lang dapat. Na-trap ka na. 2.92. Ayun, 2.9. Ayun. Ganyan lang mag-solve. So, check lang natin yung sa isa. Agawan ko ba ng formula pa yan? Okay na yun? Agawan ko ba ng program yan? Parang Excel lang naman ang solution eh. No? Oh, ito. Same lang sila, di ba? The beam shown the figure supported by the seat angle. The angle is fastened to the column by two 16mm diameter bolts. Yan. 200 mm din. So the beam reaction is 42. What is the bearing stress on contact surface between the bolts and the angle? Yun yung kanina, contact surface. Yun lang. Diameter times thickness lang yan. Then yung 15 yung gagamitin natin. Oh, wala nga dito yung isa oh. Wala nga dito yung 82.03 eh. 87.5 lang yun nandito. Hindi wala sa choice yung 82.03. Oh, what is the shearing stress sa bolts? 104.4 yun, di ba? Oh, dito kayo yung isang trap. Nandito wala yung isang trap eh. 2.8 ba yan? Oh, 2.8. Oh, ito, bearing stress on the contact surface between the beam and the angle. 2.92. 2.90 yan. 2.90 ito. 2. Yan. So, ayun. So, gusto nyo ay practice problem, try nyo to. NOV 2021. Okay, so sagutan natin to real quick. So how much is the critical bolt bearing stress? That is just force. Beam is supported by the angle. Bracket is shown, so the bracket is bolted to the column flanges using with dalawang 20mm naman. 20mm yung diameter niyan. The reaction from the beam is 75 naman. So, and is assumed to be a concentrically. Ayun kasi yung keyword pala. May keyword ba yun? Ayun pala. Hindi ko nabasa kanina. Concentric. So, applied to the connection. Ibig sabihin, along the centroid yun. Or shear center. Ibig sabihin, walang torsion kapag ganun. Yun lang. Nagdag natin. Meron ba yun sa nauna? Wala kasi. The beam shown in the blah blah blah. Oo nga, no? Anong binigay? Pasan ba na wala sinabi na assume at the centroid. Ayan, or concentrically applied. No? Oo, wala. Baka na-overlook ko. Pero parang wala. Sige. Sagutan natin real quick. So, critical bolt bearing stress, force over bearing area. Force ay 75 kilonewtons. Bearing area diameter times thickness. Dalawang ganon. Dalawang diameter niya ay 20 na. Times ang thickness na pinakamanipis. So sa flange ay, ayan, the bracket is 75 by 75 by 12 ang bracket. Length ay 160. Ano yung susulat? So the column flange thickness is 15. So ito yung mag-govern yung 12 manipis. Tama? The beam flange thickness, saan to? Beam flange? Ano nilagay pa? Saan magagamit yun? Oo nga, no? Hindi naman kailangan yun eh, di ba? 156.25. Ito, 156.3, Musnerly-Gibbs. Sunod, critical bolt shearing stress. Force over area lang din yan. Dalawa pa rin, pero area ng bolt. 5/4 times, diameter 20 pa rin yan, di ba? Diameter squared. 119.4. And then lastly, bearing pressure. Force over area pa rin. Pero ang area na yon ay yung may contact pressure na. So yung length nito ay, ang sabi, 160 by ilan? So again, 75 yung bracket natin, pero may gap kang 3. 75 minus 3, 72. So that is 6.51. CCB is the answer. Ganun lang. Bilis ang sagutan yan, di ba? And that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.